Sara Duterte scores 50% performance rating, habang si Marcos ay 29%. Ito po yung pinaka-latest. Ang sabi nga dito ito po yung pagkatapos ng inaresto si Pangulong Duterte. Sa madaling salita, mga kaibigan, hindi ho totoo yung lumalabas sa survey na gusto ng mga Pilipino yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte. Lumalabas po itong mga Pilipino ay galit ho sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. At kasi pinapahiwatig po niyan sa pangalawang survey. Yung unang survey, bumagsak si Marcos. Eto, 29, bumagsak pa rin po ito. Bakit po? Mamaya papakita natin kung saan nagsimula ito. Pero talagang hindi ho natutuwa ang mga Pilipino sa pinaggagawa ng gobyernong ito. Kaya nga alam mo, sinasabi ko nga, ito si Marcos. Kung gusto mong mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan, makinig ka sa kapatid mo. Alam mo, sometimes there is wisdom in taking the advice of your older brother o older sister, ika nga. Kasi ganun tandaan ninyo, pag ang tao nagpayo sa'yo, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa'yo, kasi pinagdaanan na nila yung mga bagay na dinadaanan mo pa lamang. Ikaw, tila hindi ka nakikinig dito sa iyong ate na nasisira ng mga taong nasa paligid ang pangalan mo. Akala mo, everything is okay. Hindi po. Nasisira ka po. Kaya nga ako, simple lang advice ko, tanggalin mo yung speaker. Number 1 yan. Yung speaker mo talaga ang nakakagulo sa nangyayari sa bayan natin. Yung kanyang greed, yung kanyang pagnanais na maging pangulo at kasi alam nyo, ito si Romualdez. Hindi ko alam pero ang tansya ko hindi nga marunong mag-Tagalog ito Ibig sabihin yung straight na Tagalog, hindi pag pinanonood mo yung kanyang mga sortie, ayokong sabihin na sintu-sinto pero yung pagpapanoorin mo yung sortie niya, wala talagang kaamor-amor sa tao. Para bagang merong tililing. Parang gano'n ang dating sa mga tao pag nagsasalita siya. Bakit to? Ako, sa tingin ko, hindi naman sa dahil siya ay may tililing. Pero sa tingin ko, dahil siguro doon sa kanyang pagiging masyadong nasa alta sa syudad, mayayaman na mga laging kasama. Yung alam mo yon, yung puro mga kasama niya, yung mga hindi naman masang Pilipino. Mga kasama niya mga alam mo yun, laki sa layaw. Tapos samahan mo pa ng medyo may pagka-greedy. Di pala medyo, todo pala. Kaya tuloy, nakikita sa kanya, nagre-reflect. Kasi tandaan ninyo, mga kababayan, ang mga politiko, may hangganan yung kanilang pagiging hipokrito. Ibig sabihin, ibig sabihin? May hanggang certain lang yan, extent, yung pagiging, yung matatago mo yung totoo mong kulay. Meron yan, merong hangganan yan. Pero, alam mo, ito si Romualdez, hindi mo matatago. Hindi mo matatago yung kanyang talagang pagiging pagkatao niya. Talaga nga namang siya, nakapaghalataan na hipokrito. At nakikita yun, lumalabas yun. Kaya nga sabi nila etong taon to, mula pa simula, nangarap na ito maging senador. Nangarap na ito maging speaker nung panahon din ni Pangulong Duterte. Hindi po pumasa. Nangarap maging senador, talo naman lagi. Eto, mukhang sa tindi ng kanyang pangarap dahil siguro na naramdaman niya na yung kapangyarihan bilang speaker. Nalulung na siya nga. Hindi ko sa droga, hindi ko sinasabi sa droga. Nalulung na po siya sa kapangyarihan at gusto niya nang magpatuloy maging, sabi nga, prime minister. Kung hindi man prime minister, president. Imposible niya magagawa yun kung nandyan si VP Sara Duterte. Kaya nga kaliwat kanan, yung mga iniimbento na mga alalay niya dyan, yung may mga utusan niya dyan sa kamera, kung ano-anong iniimbentong akusasyon kay VP Sara Duterte, ang akala nila nakakatulong. Alam mo mga kababayan,
etong nangyari kay kay Vice President Sara Duterte, tingnan ninyo yan. Tingnan ninyo ha. Kung nakakatulong yung mga propaganda, mga paninira kay VP Sara Duterte, hindi ganyan yan. Pansinin ninyo, nakikita nyo ba? Na, tingnan ninyo ha, paliwanag ko ng konti. 4.5%. Ha? Yung masasabi mong lubos na hindi mahusay, yan ang treatment sa kanya. 4% lang, 4.5. Yung hindi mahusay, 16%. Yung hindi sigurado, 29%. Yung mahusay, 41%. Yung lubos na mahusay, 9%. So in total, 50% ang naniniwala na nagagampanan at mahusay si VP Sara Duterte. In other words, may tiwala ang taong bayan sa kanya. Yung positive performance assessment, nakita nyo dyan sa baba. Pansinin ninyo. Nagsimula sa 73. Bakit bumagsak? Ito para lang sa kalaman ninyo. Maging open ka. Bakit bumagsak yan? Tandaan nyo, yung mga time na yan, yan pa po yung time na hindi pa siya nagsasalita. Ika nga ganun, pa siya parang civil pa siya kay Marcos niyan Parang unitae pa sila. Dikit pa rin siya ng dikit niyan kay Marcos. Ang nangyari, bumabagsak si Marcos. Okay? So nadadamay siya. Naging 60%, naging 47%. Tapos nung nagsimula na siya maging vocal, ibig sabihin, lumalabas na yung kanyang mga assessment, mga sinasabi, mga katotohanan na nangyari sa kanya sa loob ng gobyerno ni Marcos. Doon umakyat. Kita ninyo? Yung pagbagsak niya, dahan-dahan Pero yung kanyang pag-akyat, medyo bumulusok agad. Kasi nga, nakita na, naging na siya. Ibig sabihin, mga kababayan, na mga tao nasa Duterte. Nasa Duterte. Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So nung siya ay bumitaw na kay Marcos, doon umangat yung kanyang tiwala ng taong bayan. Eto, papakita ko sa inyo yan ha. I-compare niyo yan dito kay Bongbong Marcos. Kita niyo yan kay Bongbong Marcos. Para lang malinaw, kita niyo. Sino yung nagsasabing hindi talaga siya mahusay? 12%. I-compare mo sa 445 ha. Tapos yung 42%, ang total nung hindi talaga siya mahusay. Nakita nyo naman siguro yung kay VP Sara Duterte. Para lang ito, yung kay VP Sara Duterte, ulitin lang natin. Ang nagsasabi lang na hindi mahusay si VP Sara Duterte, 20% lang. Kay Marcos, 42%. Almost half. Di ba? Hindi pala. Tama, almost half. Tapos ang nagsasabing mahusay si Marcos, 29% lang. Si VP Sara Duterte, 50%. At kung titingnan niyo yung pattern, ganun din. Nung bumabagsak, tingnan niyo sa babang graph, bumabagsak si Marcos. Di ba? Sabay ho sila ni VP Sara niyan. Bumabagsak silang pareho. Kasi nga, talaga namang nararamdaman ng taong bayan. Di ba? Bumagsak siya. 30. Hanggang ngayon, 29. Kita nyo? Yan ang April po yan ha. Ibig sabihin, nung ginawa niya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung pagpapunta sa dahig, naapektuhan. Sumadsad na talaga ng todo, naging 29%. Kita ninyo? Ang laki ng difference yung kay VP Sara Duterte. Pakita nga natin yung kay VP Sara Duterte dito. Itabi natin, ha? Sandali, ayan. Wait lang, ha? Chotomate. Mate. Ayan. Ayaw, sandali. Ay, wait. Ayan. Ito po yung kay VP Sara Duterte. Natakpan na ako. Ayan mo na, di naman importante yung pagbumuka ko. Yan. Nakita niyo. Umangat si VP Sara dito sa bandang dulo. Yung tingnan niyo yung graph sa baba. Bakit yung una bumababa rin siya? Kasi nga, magkasama pa sila ni Marcos. Nung iniwan niya na si Marcos, doon siya umangat. Nakita ninyo yung pattern? So, ibig sabihin lang mga kababayan, ang mga tao talaga ayaw kay Marcos. Kung sino man ang dumikit kay Marcos, laglag. Kahit nga si Duterte, bumabagsak nung dumikit kay Marcos Mantakin mo yon.
Ganon katindi ang negative impression ng taong bayan. Kaya good decision yung pagbitaw ni BP Sara sa administrasyon ni Marcos. Yung pagbitaw niya sa DepEd, yung pagsasalita niya ng mga katotohanan, doon na po nagsimulang umangat si BP Sara Duterte. Nakakita nyo? So tama talaga yung aking titulo na Marcos nanganganib na. Oh, yan talaga ang tamang titulo. Kasi nga nanganganib na po sa tiwala ng taong bayan si Marcos. Diba? Sa madaling salita, kailangan na bagang this is not literal. Pero it's up to you kung gusto mong interpret ng literal. Kailangan nang dalhin sa emergency room. Iga nga. Kailangan na pong bombahin, kuryentehin. Alam mo yung kuryente, yung ganun. Kailangan na pong kuryentehin si Marcos. Bakit? Kasi nga po, wala na. Bumabagsak na ho siya unti-unti. Talagang nawala na. Nayayari na ho siya. Sa yung tiwala ng taong bayan, ika nga, inililibing na. Ha? Anong nililibing? Bakit ba yung mga salita mo masyadong inililibing na po yung kanyang katauhan bilang bilang presidente. Ayaw na ng taong bayan. Nililibing na yung kanyang pangalan, ika nga. Ganun na nangyayari. Hindi yung literal Ginawin ko lang, baka mamaya meron na naman mga hihirit dyan, fake news daw, fake news. Hindi ko sinasabing nanganganib na yung patungkol sa chismis na nanganganib na siya. Hindi ko alam, wala ho akong alam doon. Pero marami akong nakikita video, pero ayoko na lang. Basta ang sigurado ko, yung pagdating sa kanyang tiwala ng taong bayan, nanganganib na, mga kababayan. Bumabagsak na talaga. Eto pa, papakita ko sa inyo. Importante kasi ito para maunawaan natin na sino nga ba ang may pasimuno nitong katarantaduhan na ginagawa nila kay Pangulong Duterte at itong contempt order, bakit naman tila itong si Escudero ay nagpakita ng totoo niyang kilay. Ay, kilay. Kulay. Nabasa ko kasi status ni Atty. Trixie. Sabi niya, sa wakas, lumabas na ang totoong kilay. Ay, kulay pala. Kayo naman mga kababayan, masyado naman kayo mapagpuna. Huwag ganyan, ha? Ito, panoorin natin. So, I think yung misunderstanding, kasi nga, when I talked to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi, may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba, yung sagot. Nagpalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy's Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw. Grabe, naglabasan ng picture nitong upaw na to kasama si Lisa Marcos. Grabe mga kababayan. Ay nako, sabi ko sa inyo Kaya kayo, huwag kayong nagsisinungaling kasi alam nyo, sabi nga ng Biblia, walang sikretong hindi nabubunyag. Everything will come out. Maybe not in the, alam mo yun, itong mga time na to, pero darating ang panahon, everything will come out into open. Nagkamali sila. Ito ang ginamit nila para magrepresenta kuno sa Interpol, yung mga ganyan ng diskarte nito. Pero nung pumirma, mantakin mo, ang nilagay niya is representante ng Pilipinas. Isang malaking katarantaduhan. Yung kailan ka pa ginawa naming representante. Ibig sabihin ng representante ka, una, dapat voted ka Hindi. Inaano mo ngayon, representante ka ng mga Pilipino. Yan, tuloy, nayari ka. Ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Alam mo, grabe talaga yan. Ay nako, sobrang dangerous kasi ika nga
magagalit ang tao eh. Kasi alam mo, Cheese Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo eh. Dahil parang sinasabi mo hindi dumaan sa'yo. Dapat tumingin ng ano sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan eh. Kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan, pagsitahin mo si Senator. Next time naman, bago ka magano, alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Di ba? O ano? Kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka dilisa eh. O diba? So sa akin lang, sana man lang, binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang ngayon. Kasi, sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process yung tao. Pabira. Ilang beses siya. Nagtagal sa kanya yung question and answer. Hindi ka tulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Dito hindi, ang tagal sa kanya. As a matter of fact, nung kino-contempt na ni Bato, binigyan pa uli siya ng tsansa ni Senator Amy na tanungin at bawiin kung meron man. Ganon sila kalinient. Ganon sila, actually marami nga nagsasabi medyo na nabaitan sila sobra sa mga senador eh. Totoo naman. Totoong napakabait pa ng senador. Hindi nila inabuse yung kanilang power of contempt. Kaya lang, tangina naman, lantaran naman yan. Sasabihin mong wala kang alam, hindi mo alam. Tinatanong kasi siya kung alam niya ba na walang dinaan ng korte? Simpleng tanong yun, no? It was televised. Hindi pala televised. It was all around social media. Since dumating si Pangulong Duterte, babad yan sa social media. Kitang-kita naman na you were there. Hindi umalis si Duterte mula sa Hong Kong plane. Papunta dito, dumiretso na kagad siya sa Villamor. Sinakay sa coaster, dinala sa Villamor. Pagdating sa Villamor, nandun ka pa rin. Hanggang maisakay siya, nandun ka pa rin. Maisakay siya sa aeroplanong papunta sa daig, nandun ka pa rin. Walang minuto na nawala sa paningin mo si Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi ko alam kung hindi siya nadala eh. Di ba? Halata namang. Tapos si Escudero, mas kinatigan mo pa yung ego mo na hindi dumaan sa'yo. Hindi ko alam. Sa akin, sa tingin ko, it's more than the ego na hindi dumaan sa'yo bilang Senate President eh. It's more than that. Sa tingin ko, ang talagang dahilan yan, may kasunduan ka. Kung sino mang hinayupak yung kasunduan mo. May kasunduan ka na, sige, papatinin natin yan, pero huwag nyo i-contempt. As a matter of fact, di ba, parang medyo nadulas pa si Senator Robin Padilla dyan na parang sinabihan sila na huwag mag-contempt. And they tried their best. Ilang beses nila binigyan ng tsansa. Yung totoo, ano ba talaga? Kasi, nandun na yung sagot eh. Hindi pa rin niya sinagot ng honest. Doon pa lang, dapat, na yan, kinampihan mo na si Senator Amy. Isa ka palang wala talagang prinsipyo. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung... Kaya nung araw, kung naalala nyo, madalas kami mag-focus basta't may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito idetine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests, lalo pa ang mga kumakandidato. Partisan interest? Ikaw ang may partisan interest. Yun ang totoo, ikaw may partisan interest. Ang linaw dun eh.
Pati nga yung former Supreme Court Justice, ang linaw na sinasabi niya. Ikaw, talagang kumiling ka doon sa mga tao ni Marcos. Ikaw ang may partisan. Darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Dapat na talagang tanggalin to si Escudero na Senate President. Dapat. Kaya alam nyo sa 2025, alam na natin ang direction. Eto mga kababayan is another proof that planchado na impeachment. So pag hindi talaga nanalo yung Duterte at hindi nanalo yun, mga kababayan, yari tayo. Sigurado, whether may mapatunayan o walang mapatunayan, siguradong mai-impeach si BP Sara Duterte. Kasi sunod-sunuran na ho itong Senate President. Wala na ho sa logic yung Senate President. Dito, lantaran na yung pagsisinungaling. Ang sisitahin pa, kailangan mag-unity. Ano, narinig ko na yan eh. Di ba? So diyan pa lang mga kababayan, alam na natin ang direksyon ng Senado pag nagkaroon na ng impeachment trial. So if we're not going to work hard in explaining to people why we need these Duterte senators, wala mangyayari sa atin. Pabagsak ang bayan natin. Pabagsak na nga ngayon eh. Dumadaus-dus na eh. Ay, ang sabi nga, ang komportable na lang ngayon ay itong mga mayayamang nilalang sa Pilipinas, itong mga politiko. Iyan na lang ang komportable sa Pilipinas ngayon. Kayo namang mga botante, nabigyan lang kayo ng 1,000, 5,000, 500, iboboto nyo na yung mga senador na sinasabi ni Marcos. Bakit ganun? Tapos magre-reklamo kayo pag naghihirap kayo. Pag walang pagbabago, tangina, kasalanan nyo na yan. Hindi, ito mga kababayan na, sinasabi ko sa inyo, pag nanalo ang mga senador ni Marcos, wag kayo magre-reklamo pag lalong naghirap ang buhay ninyo. Ha? Tandaan niyo yan. Pag lalong naghirap ang buhay ninyo, isa lang sasabihin ko sa inyo, you deserve it. Ha? Kasalanan mo. Kaya siguraduhin ninyo, itong 2025 senatorial election, iboto nyo yung tama. Yung talaga magbibigay ng pagbabago. Yung hindi mamumulitika. Ito, mga politika to eh. Namumulitika ito si Senator Chis Escudero eh. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Tapos minsan may nakakairite pa yung patuloy na sinasabi na ayoko kay Pastor Kibuloy kasi ano yan, may kaso yan. Alam mo, isipin niyo, tulad ng sinabi ko kaganina sa live ko sa SMNI. Ako siguro ang pinakamalalang umuusig nun kay Pastor. Naalala ko to eh. Hindi ko to makakalimutan. Lahat ng mga DDS, lahat ng mga Marcos loyalists, gustong-gusto ang SMNI, gustong-gusto kay Pastor. Ako? Kinontra ko. Bakit? Hindi ko gusto relihiyon niya eh. Ito, diretsuhan to. Hindi na paligoy-ligoy. Kung ano-ano pinagsasabi niya eh, sa doktrina niya. Tapos, nairita pa ako, yung SMNI, sinuportahan pa itong Uniteam. Ito, walang pagtatago ito. This is an honest confession sa inyo. Talagang nairita ako nun. Bakit? Siya pa nagbigay ng tsansa kay Marcos nun. Tapos, deny pa sila na hindi nila in-endorse si Marcos. Diba? Pero isang bagay ang hindi ko mapagtanto at that time, mga kababayan. Ha? Hindi ko mapagtanto bakit malapit si Duterte sa kanya. Bakit malapit si BP Sara Duterte sa kanya. Sabi ko sa loob-loob ko, if this person is bad o yung perception ko sa kanya ay bad, yun ang talagang totoo.
Bakit kaya ang dikit niya kay Duterte? Knowing Duterte, hindi makikipagplastikan yan, hindi makikipagkaibigan yan sa korap, hindi makikipagkaibigan yan sa tarantado, sa sinungaling, at higit sa lahat, hindi makikipagkaibigan yan sa trapo. Di ba? Not like, I mean, siguro, taas kamay, bati-bati, okay yun, wala yun, kasama sa politika yun. Pero yung talagang close, anong ibig ko sabihin ng close? Nung nanalo si Pangulong Duterte, saan siya pupunta? Kumakain, pupunta siya sa kingdom, kakain sila. Yun ay mga gawain ng, kasi busy si Duterte nun eh. Busy siya bilang Pangulo na. Pero why would he give time to Kibuloy at that time? That's also my question, sabi ko. I'm siyempre observe ako, sabi ko, bakit ganun? Anong meron dito? Don't tell me na meron pang tinutulong si Kibuloy sa kanya. Alam ko yung tinulungan siya sa kampanya. Pero ito wala na eh. Wala na talagang tinutulong si Kibuloy sa kanya eh. Tapos na yung kampanya eh. At the same time, so inisip ko nun, ito, honest lang ho ito pigiging honest. Sabi ko nga nun baka naman meron lang hinihingi si Kibuloy. Di ba? Baka, totoo. Straight to. Baka naman humihingi lang ng pabor. O baka naman gusto lang maposisyon. Alam mo mga kababayan, 6 na taon nang dumaan, hindi nagkapwesto si Pastor Kibuloy kay Duterte. That is so honorable. And because of that, yung respect ko, sobrang tumaas talaga. I mean, sa dami-dami ng pwedeng humingi ng pwesto at sa dami-dami ng talagang pinakamalaking natulong, walang iba kung hindi si Pastor yun. Pero ba't di siya humingi ng pwesto? Hindi niya kasi linya. Lagi niya sinasabi, hindi niya linya. Naging linya na lang niya. Gusto niya nang pumasok bilang senador because of what happened to him. Nakita niya yung injustice na nangyayari sa bayan natin. And nakikita niya yung mga solusyon. Kaya nga siya na tumakbo. Alam mo, ako, at that time, dami kong tanong. Dami kong question. Bakit ganun? Bakit kaya ganun si Duterte? Until nung naimbitahan na po ako. Diba sinasabi ko nga nung naimbitahan ako sa KOJC, paulit-ulit ko itong kinikwento. Ayoko pang pumunta kasi baka mamaya yung iaalay ako. Alam mo yung mga ganong pelikula. Baka mamaya pumunta ako doon tapos iaalay ako. Ito. Baka mamaya. Ganun na. Alam mo yung pakiramdam na yun. Tapos tinanong. Meron talaga akong tinext na ganun kay Duterte. Tinext ko. Ma'am, totoo ba na pupunta si Duterte dito, si President pa siya noon, Pangulong Duterte dito sa KOJC kasi gusto daw i-meet kami nila, Pastor, ganyan-ganyan. Alam mo, sumagot yun. Sabi, pupunta. Kita-kita tayo mamaya. Kaya ako pumayag. Kasi sabi ko, okay, safety to. Nandun si Pangulong Duterte. Hindi naman niya siguro papayagang ialay ako. And then, yung mga isip ko di ba? Hanggang na nagkita na kami ni Pastor Kibuloy, hindi niya ako pinagalitan. Sinabi niya pa nga, oy, banat bay, pinapanood kita, gusto ko yung mga banat mo sa akin. Tapos, pinaliwanag niya lahat. Nagpakita siya ng mga ebidensya na lahat ng akusasyon sa kanya fabricated. I mean, siguro nakita niya na, siguro na alam niya na ako yung taong hindi basta-basta naniniwala. Ako yung taong gusto ko ng ebidensya. So doon, pinakita niya lahat ng ebidensya. Ito yung araw na inaccuse ako na nang rape daw ako. Ito yung ebidensya ko na wala ako doon sa lugar na yun, bla bla bla. Hanggang nakita ko lahat. Siyempre, hindi ko na pwede kwento kasi part na yan ng defense ng kampo ni Pastor Kibuloy. Nung nakita ko yun, sabi ko, totoo nga. Fake talaga yung mga akusasyon. Tapos nakita ko kung gaano ka-organisa yung kanilang kingdom. Nakita ko kung paano kaayos, kung paano kadisiplinado. Kasi alam ko naman po pagka-fake I'm not saying that the religion of Pastor Kibuloy is the true religion. That's not my point. Pero being honest, yung being true, ay nakita ko sa kanila. It's not na yung parang conception natin na kulto to, mga inuutulang yung mga tao dito, bini-brainwash lang, hindi ganun. Walang ganun. They're following the teaching of Pastor Kibuloy because they really believe on it. Not because
mapaparusahan ka pag hindi ka sumunod. Not because iaalay ka sa altar pag hindi ka sumunod. Hindi ganun. Talagang because from their heart, they believe. Di ba? Yun, okay na ako doon. Kasi yung belief, wala makakapagsabi niyan kung ikaw mali, ako tama. Wala makakapagsabi niyan. Pagdating natin sa langit, doon na lang natin malalaman kung sino talaga yung may tamang paniniwala. Hindi natin na pwede maghusga sa kapwa natin. Mali ka. Ako lang ang tama. Bakit? Ang Panginoon nga eh. Di ba, sabi ng Panginoong Jesus, pagdating ng panahon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Lord, 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 did we not perform miracles in your name? In your name, ha? Imagine that. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng himala. And it's in the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Depart from me. I do not know you. That's a strong statement. That's saying, do not judge your brother or your sister. No one knows who has the true belief, faith, or religion until you face your Creator. So, what does it mean? It simply means do not judge the belief of your brother or your fellow human. Bakit? Yun ngang nag-perform. Sa pangalan mismo ni Kristo, sinabi ng Panginoon, I do not know you. May miracle na. Nagpagaling na. Bumuhay na ng patay. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tinding statement ng Panginoon yun. Ang bigat nun. Ibig sabihin, huwag kang mag-judge na ikaw ang tama. Kasi ang makakaalam lang yan, Panginoong Jesus, pagdating ng panahon. Not now. So what do I mean? It's not for me to judge the belief of these KOJC people. It's not for me to judge yung belief ni Pastor Kibuloy. But there is one thing that I can judge. What is it? Yung nagawa niya sa kanyang church. Yung nagawa niya sa community niya. Yun po ang importanteng i-judge ko. Bakit? Kasi nag-a-apply ka para sa bayan. Since I am part of bayan, ako isa sa mag-a-approve sa'yo kung dapat kang manilbihan para sa akin. So that side, pwede kitang i-judge. Yun ang dapat kong tingnan, hindi yung relihiyon. Dapat kong tingnan, okay ba yung mga ginawa nito? Nagsilbi ba to sa nation building? Nakatulong ba to sa community niya? If there's one thing that I admire so much with the KOJC people and this Pastor Kibuloy, yung kanilang service, it is not just for their own members. Marami sa relihiyon, I will not name names. Okay? Ang kabutihan na andun lang sa kanilang sekta. Pagka hindi ka nakasekta, hindi na sila mabuti. Tama, mali. Diba? Lahat tayo guilty dyan. Lahat tayo guilty. Pero one thing na ako ay sure, kay Pastor Kibuloy, hindi ganun. They serve and they're open with other people's belief. As a matter of fact, imagine niyo, isang dean ng law ng kanyang universidad ay isang Muslim. Si Atty. Torion. Mga tao niya sa SMNI, ano niya? Hindi. Kami, hindi. Lahat kaming 5, hindi. Mga pasaway kami. Ibig sabihin, he is open. Yung mga tinulungan niyang community, mga community ng mga Ita, community ng mga indigenous people, community ng mga Muslim. Yun naman, kaya nga mahal na mahal siya ng Muslim sa Davao City. Lahat to ng relihiyon, gustong-gusto yung kanya. Kasi, tumulong. Yun ang maganda, mga kababayan. Yun ang nakikita ko. So, bakit ko to sinasabi? Kasi marami pa sa atin, lalong-lalo na claiming to be Duterte supporter. Pero ayaw naman natin yung gusto ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Sabi ko nga bago ka pa naging Duterte supporter, best friend na si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. At ito pang tanong ko pa nga doon sa aking isang post Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte?
si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuporta niya si Pangulong Duterte. Not because of cases na patay na, binuhay lang. Dinagdagan ng case na wala namang kwenta, pati yung mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko ha. If you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ho kayo sa akin. Talagang matindi. Alam mo mga kababayan, may isa pang issue na gusto ko lang talakayin ng bahagya. Meron lang akong gustong issue. Naglabas po kasi ako nung issue tungkol sa video. Marami nagsabi sa inyo, actually naging issue dito sa Japan naging issue dito sa Japan, kesyo daw sinisiraan ko yung authenticity ng bangag video na nilabas ng ilan nating mga vloggers. Una sa lahat, hindi ko po sinisiraan yung mga naglabas nun. Ginagalang ko po yung kanilang paniniwala. Wala po akong problema sa kanila. Sabi ko nga kasi iba sinasabi, porket nilabas lang ni Mark, hindi. I resolved my problem. Pinatawad ko na po si Maharlika, nag-move on na ako sa kanya. Wala akong problema sa kanya. Okay? Hindi yun ang issue ko dyan. Ang issue ko kasi nakita ko mismo yung original na video niyan. At may nakita akong hindi maganda sa aking judgment. In my own judgment. Sa tingin ko talagang hindi authentic. Okay. Kaya nga ang sabi ko, kung si Duterte ang maglalabas ng video, yun pwede kong paniwalaan. At sa katunayan, yung nagpakita nga sa akin, close po ni Pangulong Duterte yun. If the video is really true, pinakita niya sigurado kay Pangulong Duterte. At sigurado, kasi tinanong ko rin kay Pangulong Duterte yan At ang sasabihin sa akin ni Pangulong Duterte, totoo yan, oo yan. Hindi ho Hindi ho yun ang sagot niya sa akin. Ilang beses ko pong tinanong. So sa madaling salita, yung authenticity ng video para sa akin ay questionable. Kasi kung totoo yun, malamang yung tanong ko, direkta. Hindi ho ito galing kung kani-kaninong pinapasa-pasa. Ito po yung ilang beses kami nagkita sa Davao at tinanong ko ng diretso. Ayoko na lang sabihin sa inyo kung ano yung sagot niya kasi baka sabihin niyo pa ginagamit ko pa yung pangalan niya. Hindi, I would not do that. Pero definitely, it's enough for me to say na sa tingin ko, hindi totoo yun. At wala rin kayong makikitang public pronouncement na VP Sara Duterte or kaya to si Pangulong Duterte ay sinabing authentic yung video. You would not see that in public. But it doesn't mean I do not believe. As a matter of fact, I did believe President Duterte nung panahon na sinabi niyang bangag itong si Marcos. And the proof is, I did not campaign and I did not vote for Marcos because I believe na bangag nga si Marcos dahil yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. So I do not need the video to convince me na bangag siya. I do not need that video. Because of that statement, may mga ilang taga-Japan gumawa ng issue sa akin. Mantakin mo. Ginawan ako ng issue. Ang sabi sa akin, spy daw ako. Ayan na naman yung double agent nila. Spy daw ako. Gusto ko nga tuktukan kung sino yung nagsabi nun. Mantakin mo, ako pa yung spy. Kayo nga yung nagpabudol. Ako, I never supported Marcos from the very beginning. Kayo, sinuportahan nyo, kinampanyan nyo pa nga Unita Tapos ako pa ang sasabihin ninyong double agent. Uminom kayo ng gamot nyo. Sa tingin ko medyo nagkakatama na kayo. Kung sino mang mga taga